All right, ladies and gentlemen. So, congratulations po sa lahat na na-recognize po natin sa lahat po na nag-rank up, no? So, once again, this is Coach Hans, and for tonight po, tayo po ay mag-share ng ating training. Ba't parang hindi ko nakikita 'yung sarili ko? Ayan. Nakikita niyo po ba 'yung slides, guys, before I proceed? Malinaw po ba? Ayan, yes daw, yes, yes. Sige lang po ha. Saglit lang po. Cancel muna natin, mabilis lang. Okay, there you go. Maraming salamat po sa mga nagstay. Alright, so once again, this is Coach Hans at maraming salamat po sa lahat na nagstay, no? Sa lahat po na patuloy na naniniwala kay Coach Hans sa mga trainings natin. Alam niyo, nakakatawa kasi guys, ang daming nagme-message sa akin everyday, yung mga nanonood po ng ating YouTube channel, no? By the way, sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can subscribe sa aking YouTube channel, that is Coach Hans. No, at nakakatuwa kasi ang dami po nating mga cross lines coming from different teams na patuloy na nagpapasalamat kasi dahil daw po sa mga trainings natin. Kanina may kausap ako eh. Sabi niya mabuti na lang daw po nakaka-attend siya ng training ko kasi yung upline niya walang alam. So dahil walang alam, walang naituturo. And right now, natutuwa siyang ibalita sa akin that because of the trainings na na-create natin sa YouTube, ngayon po meron na siyang 20 na directs. Napapasana all na lang ako. Kasi sabi ko sana sa akin na lang napunta. But then again, ganun talaga at the end of the day, sabi ko nga ako'y natutuwa kasi it's my way of paying it forward, no? Kasi yung mga trainings na natutunan naman natin, ito po ay natutunan naman natin ng libre nung tayo nagsisimula pa. So it's my way of paying it forward and share it to everyone kasi alam ko po kung ano yung impact ng training na ito sa aking personal life as a network leader. So I hope marami po kayong matutunan ngayong araw dito po sa ating training. Now, if you are ready, can you please type number 5? Kung ready na kayong maunawaan, maintindihan po kung ano itong ipapakita nating training. Okay? Ayan. Sige. Ayan, grabe po yung mga response. Maraming salamat po. If you are ready, ready na rin po si Coach Han. So, ang pag-uusapan po natin ngayong araw, walang iba kung hindi ang isa po sa mga pinakalumang training na natutunan. Alam po ito ng mga tenured networkers like Coach Fernand, Coach Ferds, no? Ang tawag po sa training na ito ay 10 Deadly Pitfalls of a Networker, a new networker. Ano po ba yung mga kailangang iwasan para po tayo ay maging successful dito sa network marketing? Ano po ba yung mga common na mali? Kaya nga kanina may nagtanong sa akin na daw na, Coach Hans, yung ituturo mo sa amin is paano kami mag-fail? Sabi ko, yes. Ang ituturo ko sa inyo ay ang mga bagay or mga reasons kung bakit po maraming nag-fail, bakit 97% po sa network marketing ay nag-fail because of these 10 deadly pitfalls na kailangan yung maunawaan, maintindihan para inyo pong maiwasan kung ang pangarap nyo po ay maging successful sa network marketing. Now, kung kayo po, ladies and gentlemen, ay merong mga downlines na wala pa dito, I suggest papasukin nyo yan. No? Dahil sabi ni Coach Bong, favorite ko yan. Yes, lahat po ng network marketing leaders. Alam po nila ito at ito po ang pinaka-biblia namin. Kaya alam namin, pag may ginawa kami isang bagay, alam namin kung kailangan ba siyang gawin, kailangan ba siyang ituloy, or kailangan wag gawin kasi maaring kami ay mapahamak dyan. So ano po ba yung tinatawag na pitfalls? Okay. Kapatid, kaibigan, kung hindi nyo pa naunawa ng pitfall, no? Ito po isa sa dahilan kung bakit hindi po natalo-talo ng US ang Vietnam nung panahon ng giyera. No? Kasi po marami silang booby trap
marami silang pitfall. Ano po yung pitfall? Ito po yung pag nalaglag ka, may naghahantay na pwede mong ikamatay. Excuse me. Pwedeng yan ay isang bangin. Pwedeng yan ay isang trap. But at the end of the day, pag ikaw po ay nalaglag sa pitfall, tapos ka, kaibigan. And this also applies in network marketing, kapatid. Pag ikaw po, nagawa mo itong mga pitfalls na kailangan mo palang iwasan, chances are, mag-fail ka. So ano-ano po itong mga pitfalls na ito? So please, suggestion ko po sa mga nanonood na leaders, mag-screenshot po kayo at i-share ninyo doon po sa mga group chats ninyo para maunawaan din po ng mga downlines ninyo na hindi nakaka-attend. No? At anyway, we are recording this one kasi ipopost din po natin ito sa ating YouTube channel para po marami makapanood, marami ang matuto. Okay? So ano po ba yung mga yan? Number 1, yung tinatawag na procrastination. Ano po ba yung procrastination? Madalas po, ang sinasabi po ng tao, no? Ito po yung bukas na lang. Kakausapin mo na lang ang prospect mo ngayon, ipinagpabukas mo pa. Pupuntaan mo na lang, ipinagpabukas mo pa. No? Yung tinatawag nating mañana habit. Okay? Or mamaya na lang. Bukas na lang. Hanggang next week na lang. Hanggang next month na lang. Kaka-next mo. Bukas na lang ang ending. Next year na lang or hindi na lang. So guys, pag ikaw, medyo may ganitong attitude ka, yung tinatawag nating procrastination or mañana habit, this could be one of the reason bakit mag-fail ka. So, iiwasan natin to. Okay? Paano natin maiwasan? Pag may plano ka, hindi kaya kailangan gabi pa lang, may plano ka na. Kailangan gabi pa lang, alam mo na kung sino pupuntahan mo bukas. At pag sinabi mo pupuntahan mo. Marami kang iniisip, just do it. Kasi at the end of the day, dalawa lang yan. It's either sasama yan or hindi. Okay? Either maniniwala sa'yo yan or hindi. So again, kung mayroon ka procrastination, tanggalin mo yun sa katawan. Mabilis lang po itong training ko na ito. No? Sabi dito, networking kailangan ng sipag at tiyaga. Walang himala. Wala po talaga himala. Wala pong tsamba sa networking. Ladies and gentlemen, pag umasa ka ng tsamba sa networking, ikaw ang matsatsambahan. No? Sabi dito, stop waiting for things to happen. Go out and make them happen. Huwag ka naghihintay ng spillover, kapatid. Kaysa naghihintay ka ng spillover, lumabas ka, gumawa ka ng prospect list, ilista mo yung mga kakausapin mo at kausapin mo. Huwag ka munang nag-iisip kung anong pwedeng mangyari after makausap. Ang importante, makausap mo. Okay, number 2, no short and long-term goals. Itong isa sa reason kung bakit marami nag-fail. Hindi po nila nakikita yung kanilang future kay Live Good. So ano nakikita mo kay Live Good sa mga oras na ito? Maring yung iba nakikita nila mahirap gawin yan. Totoo, kasi pag iniisip mong mahirap gawin yan, mahirap po talagang gawin ito. So sabi nga dito, there is no achievement without goals. No? Sabi nga dito, without vision, people will perish. So ang importante guys, pag simula mo pa lang, dapat malinaw na sa'yo kung ano naghihintay sa'yo kay Live Good 3 to 5 years from now. Pag wala ka niyan, kapatid, I'm sorry, hindi para sa ito. Kasi kung ikaw yung tipo ng well-off na, hindi na para sa iyo si Live Good, kapatid. No? Ang network marketing ay para sa mga taong baliw na makuha ang kanilang pangarap. So kung wala kang pangarap, no? Balikan natin yung slide na yan. Ano? Kung wala kang pangarap or kung meron ka na ng mga bagay na pinapangarap ng iba, wala ka ng dahilan para maging motivated gawin ang mga bagay, no? Or abutin ang mga bagay na wala ka pa, then network marketing is not for you. Kaya nga dito dapat, sabi dito, pag mangarap ka na parang baliw na pagtatawanan ka ng iyong kapitbahay. Kasi bakit? Pag ang pangarap mo ordinaryo lang, then ibig sabihin, hindi ka yayaman dito. Okay? So tuloy natin, kapatid. Small time attitude. Ito pang isa sa dahilan, no? Maraming gustong yumaman. Sabi dito, everything is possible for him who believes. Nasa Biblia po yan. Kailangan mataas ang belief level mo sa ginagawa mong negosyo. Kailangan naniniwala ka sa negosyo mo, naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka na blessing sa iyo si Live Good. Sabi nga dito, limitations only exist if you believe they exist. So it's only in the mind.
So pag naniwala ka na ang negosyong ito ay hindi para sa'yo, kung naniniwala ka ang negosyong ito ay mahirap, then I'd like to congratulate you kasi totoo po yung nasa isip mo. Totoo yan kasi inisip mo yan. Bago mo inisip yan, na-process ng utak mo yan. So anong point ko? Anong gusto mong paniwalaan? Na mag-fail ka or magiging successful ka? At the end of the day, it's your choice, kapatid. So anong mga yan? Ito, yung iba, ayaw mag-subscribe. Alam niyo kung bakit? Kasi mahal daw. Mahal? 600. Ang tanong, kapatid, tanggalin mo si Live Good sa buhay mo, ilang 600 ang tinatapon mo buwan-buwan? Tanggalin mo si Live Good sa buhay mo, ilang 600 na ang dumaan sa kamay mo? Oh, yung iba ayaw mag-subscribe kasi uunahin yung pambigas. Totoo naman, basic needs yan eh. Pero guys, if you think about it, kung ang problema mo ay pangbigas, hindi ba dapat kailangan mas gawin mo si Live Good? Kasi bakit? Pag umasenso ka rito, hindi mo na magiging problema ang pambigas. Hindi mo na rin problema ang pambayad sa utang. Bakit? Kasi pag naging successful ka rito, 3 to 5 years from now, I don't think may utang ka pa. I don't think problema mo pa ang pangkain o pangbigas. I don't think magiging mahal pa sa'yo ang 600. Kasi if you think about it, kapatid, kung pakikinggan mo ito, pakinggan mo sarili mo ha. Kung ngayon, 2023, mahal ang 600. 5 years ago, mura, mahal. Natural, mas mahal. 5 years from now, tingin mo 600 magiging mura? Hindi, magiging mahal pa rin yan. Bakit? Wala kang ginagawang bago eh. Bakit? Pagaan ba ng pagaan ng buhay? Hindi. So think about it, kapatid. Kasi gastos lang daw monthly. Kasi nga, hindi mo na uunawaan kung ano yung binabayaran mong subscription. Kaya ang tingin ng iba gastos, no? Kasi ang tinitingnan agad nila, yung kikita sila, hindi ka po kikita agad kung hindi mo na uunawaan ang negosyo. Kaya ang tingin mo dyan gastos, kapatid, kasi hindi mo na unawaan para saan yan, ano ang naghihintay sa'yo dyan, at ano ang kayang ibigay sa'yo niyan. Kaya ang tingin mo dyan gastos. No? Gastos daw yung subscription, pero tingnan natin, yung iba dyan, gumagastos sa internet, gumagastos sa load, gumagastos sa kung saan-saan. No? Gastos daw yung subscription, pero wag ka sa inuman, ang bilis maglabas ng pang long neck yan. Tama o tama? No? Kasi wala para spillover. Kapatid, kung totoong nauunawaan mo negosyo, ang pagyaman po ay wala po sa spillover. Ang totoong pagyaman ay nasa matching bonus kung saan manggagaling yan sa iyong direct referral. So, why wait? No? Na magkaroon ka ng spillover when you can leave your home, get out of your comfort zone, and find someone na pwede mong maging direct referral. Magkano po ba ang kita sa spillover? That's only 25 cents in comparison with $25. Di ba? So, think about it, kapatid. Baka naman kaya ganyan ang tingin mo, ang totoo, hindi mo talaga siya naunawaan. O bakit daw ayaw mag-subscribe pa? Kasi wala pang kita, natural. Kaya wala kang kita kasi naghihintay ka ng kita. Pero kung naghahanap ka, no? Kung naghahanap ka ng direct, kahit pa isa-isa isang araw, alam niyo ba pag kayo po ay kumita ng isa, pag kayo po ay nakakapagpasali ng isa sa isang araw, that would actually give you 42,000 extra income a month. Pag 5, that's 210,000 a month. No, kaya laki-laki tayo sa subscription kasi may small time attitude tayo. Alam niyo, sa totoo lang, yung subscription na yan, kung yan po magbibigay sa akin ng 100,000 hanggang 1,000,000 isang araw, kahit siguro 600,000 yan, kahit 60,000 yan, gagawin ko yan. Okay? Sabi dito, kung laki-laki ka pa sa 600 pesos monthly, hindi ka pa handang yumaman, which is true, kapatid. Kailan magiging mura sa iyo ang 600 pesos? Coaches, kasi kumikita na kayo. Exactly my point. Ang tanong, bakit po kami kumikita? Kaya kami kumikita kasi nauunawaan namin, no, na mas mahalaga yung pagkakaroon ng direct referral kaysa sa paghihintay ng spillover. Are you learning, guys? Can you please type number 1? Kung if you're learning, no, gusto ko malaman kung may kausap pa ba ako. We still have like what? Almost 100 people na on the line. No? Maraming salamat po sa mga nagre-response. No? So guys, remove that small time attitude.
If you want to go big, if you want to have a big time income, then start it with your mindset. Baguhin mo yung mindset mo. Okay? Kasi hanggat di po natin binabago yung mindset natin, forever po tayo malalakihan sa monthly subscription na yun. Okay? So number 3 po tayo. Ano pa po ba yung kasunod? Marami pa po. Number 4, neglecting small sales. Now, when we talk about sales, it doesn't mean na magbebenta tayo kasi dito naman kay Livegood, it's only optional eh. Optional po pagbibenta-benta rito. But at the end of the day, you have to start using the product. Eh, Coach Hans, wala pa akong kinikita. Exactly my point. Ako rin po nagsimula akong walang kita, pero sinabi ko kailangan one day magkaroon ako ng kita kasi I want to buy the products na manggagaling sa aking kita. Alam niyo po, magtatatlong beses na po akong o-order ng product. No? Pero never pa po ako naglabas ng 5 duling. All payments na ginawa ko po nanggaling po yan sa aking credit wallet. Lahat ng pamilya ko, 8 na kami na nandito, lahat po yan naka-annual subscription. Wala po ako nilabas na kahit 5 dyan. Lahat po nanggaling sa credit wallet. Anong gusto ko ipunto kapatid, bakit sinishare? Hindi po para iyabang. Huwag po sana kayo mayabangan, hindi po tayo magkakilala at wala akong dahilan para yabangan. Kaya ang punto ko lang dyan kapatid, pag ginusto kaya eh. Kailangan na talaga maunawaan mo yung mga bagay na kailangan mong maunawaan para magawa mo ang mga bagay na kailangan mong magawa para ma-achieve mo ang mga bagay na kailangan mong ma-achieve para makuha mo ang mga bagay na kailangan mong makuha. Okay? So, later on, magkakaroon tayo ng products. Pag nagkaroon tayo ng warehouse, ayaw mo magbenta, okay lang. No? Pero at least gumamit ka ng products kasi mas masarap i-share ang produkto ni Livegood kung ikaw mismo produkto ka ni Livegood. Parang ako ngayon, right now, gumagamit na po ako ng products ni Livegood, alam ko kung anong lasa. So mas effective ang sharing ko kasi alam ko kung paano siya ipaliwanag. Yun yung punto ko. Dapat ikaw mismo maging resulta ka ng produkto mo. Yung iba ayaw mag-invite. Bakit ayaw mo mag-invite? Eh, this is network marketing, kapatid. Ang buhay natin dito, ang inventory mo rito ay nasa pag-invite. No? Yung iba ayaw mag-flyers. Bakit ka nahihiyang mag-flyers? Anong nakakaya sa mag-flyers? Kasi mare-reject ka? Oo, yes, pinagdaanan namin yan. Sa harap mo, lalam mo kung sino yung flyers. But at the end of the day, now, it's numbers game. I mean, hindi lahat ng bibigyan mo ng flyers, tatango. Pero meron at meron dyan. At alam nyo ba, sa history ng network marketing, marami pong yumaman dahil sa flyering. So, wag mong babaliwalain yan. Pag ginagawa mo si Livegood, dapat may flyers ka na kasama lagi. Dala ng bag mo. Pag may nagtanong, ma'am, ano po ba pinagkakaabalahan ninyo? Ibigay mo flyers mo. Sa flyers na yan, dapat nandyan ang referral link mo. Sa flyers na yan, dapat andyan ang cellphone number mo, andyan yung contact information mo. Kasi bakit? Paano ka nila kukontakin kung wala ka number? So dapat meron ka niyan. Huwag mo baliwalain yan. No? At kailan po dapat ibinibigay ang flyers? Pag nakausap mo na yung tao sa negosyo. Hindi ka pwedeng tumayo sa isang tabi, mamimigay lang ng flyers. Lahat ng bibigyan mo, lalamukusin yan. Dapat ang flyers ibinibigay lang pag nakausap mo na yung tao. Sir, narinig niyo na po ba si Livegood? Ano yung Livegood? Alam niyo ba si Livegood ganito, bla 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 bla. Talaga? Sir, may flyer ka? Bigyan mo ng flyer ngayon. Oh, yun yung effective way. At magkakaroon po tayo ng hiwalay na training about effective flyering po. Okay. Ayaw mag-post, mag-share at mag-follow up. Itong tanong ko sa iyo kapatid. Ano ba negosyo mo? Ano bang gusto mo mangyari kay Livegood? Di ba gusto mong umasenso? Di ba gusto mong magpasali? Eh bakit nahiya ka mag-post? O paano malalaman ng kaibigan, kapatid ka, mag-anak mo na nasa Livegood ka? No, ito malupit. Ito marami ng experience to ha. Ayaw mag-post, ayaw mag-share, hindi alam. Bigla yung kapatid, kaibigan, kamag-anak, nag-member. Anong sasabihin nila ngayon? Sayang, dapat sa akin ka na lang sumali. Alam mo kung ano sagot? Bakit di ko naman alam na member ka ni Livegood Tama? So, kung gusto mo ako talaga ginawa ko nung bago pa lang ako. Lahat po na group chat ng mga kamag-anak, ng mga friends, ng high school friends and everything. Sinabi ko, guys, nasa Livegood ako ha. Maaring hindi man kayo sasali, hindi niyo pa alam si Livegood. But just in case, may marinig kayo about Livegood, call me. No? Tapos araw-araw, bisitahin niyo po. Guys, eto lang yan ha. Sa grupo ko sa Team Diamond Dragon, sino po ba ang platinum? Si Coach Sean, si Coach Jim, dalawa pa lang kami. Now, simple lang naman ang logic eh.
Kung gusto mong maging successful, hanap ka ng nauna sa'yo at tingnan mo kung anong ginagawa nila. Now, try to observe. Bisitahin niyo po ang wall ni Coach Tim. Bisitahin niyo ang wall ko. Then, try to observe kung kami po ba ay nagpo-post about Live Good. Doon niyo makikita halos araw-araw, twice, thrice a day, we post about Live Good. Bakit? May sumali o hindi, we post about Live Good. Bakit? Ganon po kami ka-proud kay Live Good. Ganon po kami naniniwala kay Live Good. Ang problema kay nahiya tayo mag-post, nahiya tayo mag-share kasi we have doubts. And if you have doubts sa business na pinasok mo, I'm sorry kapatid, hindi maniniwala sa yung tao, ikaw nga may duda eh. Tama? O ayaw umatin ng Zoom. Zoom training like what we're doing right now, yung ginagawa sa Dream Makers Worldwide, yung ginagawa natin ngayon. Guys, yung iba na umay. Yung iba nakakatamaran. Itong tanong ko sa iyo. Ang sinasabi ng iba, alam ko na yan. Guys, ang taong pwedeng magsabing alam ko na yan, dapat resultado. Dapat at least gold, dapat diamond, dapat platinum siya. Kasi alam na niya. Ibig sabihin may resulta siya. So kung ikaw wala ka pa resulta, hindi mo pa alam to. Baka naman narinig mo lang at magkaiba po yun. Okay? So please, attend po tayo ng Zoom training. Kung kinakailangan everyday, do it. Kung sobrang busy ka, at least schedule your training at least twice, thrice a week. Kasi at the end of the day, yung matututunan mo sa mga speakers doon, yun po yung magagamit mo pag nasa actual presentation ka na. Okay? Imposibleng wala kang matutunan. Yung iba nga, training, katulad dito. Yung iba, ayaw umatin ng training. Bakit? Libre naman. Guwapo pa speaker. Ang punto ko kapatid. Sorry naman. Ganyan na kapag speaker ka. Ang punto ko kapatid, training is everything. Wala pong yumaman sa networking nang hindi po nagtitraining. Oh, may nag-comment. Totoo naman, guwapo ko Coach Hans. Eh sorry naman, gumagamit ako ng collagen peptides 3 times a day. Siguro mga 1 year from now, magmumukha na akong baby. Guys, attend ka ng training. If you want to be somebody in network marketing, training. Bakit po ba ako nagtitrain? Bakit po kaya ko mag-train ng tao ngayon? Alam niyo kung bakit? Kasi once in my life, when I started in network marketing, ang sipag ko mag-training. I have to travel from Montalban to Green Hills para lang umattend ng training kasi alam ko ang value ng training. I read a lot of books about training. I watch a lot of videos about training, about networking and everything. Kasi alam ko, negosyo ko to eh. Wala naman ako ibang pinagkakabalan sa buhay ko dito. Eh bakit hindi ko na lang i-involve ang sarili ko? Ang problema sa iba, gustong yumaman sa networking pero ayaw mag-training. Wala pong ganun. Wala pong ganun. Yung nakikita nyo na lang sa mga uplines ngayon, yung resultado na sila, may bahay sila, may kotse sila. No? Ang problema, hindi nyo nakikita kung paano sila nagsimula. O sabi nga dito, kahit sa employment, ang daming training. No offense meant ha. No offense meant. Pero alam ko yan kasi supposedly I'm a teacher. At alam natin, pag tayo mga teacher, halimbawa, no, ang daming training. No? Ina-upskill tayo. Doon nga, nagtsatsaga tayo umatin ng training eh. How much more dito na pwede ikabago ng buhay natin? Yes po. No? So, guys, again, iba, ayaw magpa-mentor. Ibig sabihin na ayaw magpa-mentor, pag pinagsasabihan ng upline, nagtatampo, nagrereklamo, nagdadamdam. Tandaan nyo guys, wala pong sasabihin ng upline ninyo na hindi nyo ikalalaki. Ayun si Coach Tim, minsan matigas din ang ulo niyan. Pero nakikinig sa akin yan. Minsan makulit yan, pero nakikinig yan. And look at him now, successful. And same goes sa ibang mga leaders natin. No? I mean, anong masama? Ako sa totoo lang, kahit sabunin ako araw-araw ng upline ko, pero sa bawat sabon niya pwede akong yumaman, magpapasabon ako sama pa banlaw. Magpa-mentor ka kapatid. Lalo na kung first time mo lang sa network marketing, lalo na kung mababaw pa ang knowledge mo, magpa-mentor ka. Dapat ikaw yung lumalapit sa upline mo, upline. Tulungan mo naman ako, pwede mo pa ba akong i-coach? Upline, ano po ba ang kailangan kong gawin kasi ito sitwasyon ko? Upline, ano po ba yung mga kailangan ko pang gawin? Kasi feeling ko, ang dami ko pang hindi alam. Be humble enough, kapatid.
No, stay humble at the end of the day kasi your humility, yung pagpapakumbaba mo yan ang magtataas sa'yo. Pero yung pagmamataas mo yan ang magpapababa sa'yo. O tingnan mo, ayaw magbenta ng products, ayaw gumamit ng products, ayaw mag-invite, ayaw mag-flyering, ayaw mag-post, mag-share and mag-follow up, ayaw matin ng Zoom, ayaw mag-training, ayaw magpa-mentor, no? Ito malupit. Ayaw lahat niyan. Tapos gustong yumaman? Ay, nako. O, baka isa kang ganyan. Kapatid, okay lang yan. Kasi bakit? Baka bago ka pa. Baka hindi mo pa naunawan. Kaya nga iniimbitahan ka namin umattend ng training, manood ng mga training ni Coach Chance. Kasi ito yung magpapa-tune up sa'yo. Ito yung magpapakalibrate sa'yo. Ito yung magbibigay sa'yo ng realization na, kaya pala wala pa akong resulta. May mali pala sa sarili ko. May mali pala sa ginagawa ko. Kung open-minded ka. Pero kung saradong isip mo, kung may ego ka, kung may yabang ka sa katawan, that's the reason kung bakit hindi ka natututo. Bakit? Sarado, no? Ang baso mo. So kahit patakan pa natin ng tubig yan paunti-unti, natatapon lang. Kahit buhusok pa ng tubig yan, kung sarado ang baso mo, wala kang matututunan. Alam mo kung bakit? Kasi hanggang dyan ka na lang. Pero sa mga taong willing mag-humble down, willing makinig, willing magpa-mentor, guys, willing po kami magturo. Hindi po kami madamot magturo. Kasi kung madamot kami magturo, hindi sana namin in-upload ito sa YouTube. Hindi sana kami nagtitraining. Kaya kami nagtitraining kasi we want everybody, especially syempre sa team ko. I mean, no offense man sa ibang teammates natin na nanonood ng video na ito. No offense man, but at the end of the day, syempre, uunahin natin yung sarili natin, uunahin natin yung team natin. Pero the mere fact that we are uploading this video, this recorded video sa ating YouTube channel, because we want to help others as well. Tama? Kasi pwedeng hindi ko ipakita sa inyo to, kami lang ang nakakaalam. Pero bakit napapanood mo ito? Kasi gusto namin matuto ka rin, mapakinabangan mo, para at the end of the day, pare-parehas tayong umasenso. Okay? So are you learning, guys? Can you please type number 5? Sige nga, tingnan natin kung marami kayo natutunan. Grabe, ang dami, oh. So maraming salamat po sa lahat na natuto. Yun lang naman, masaya na kami yung nagre-response kayo. Yung iba, hirap mag-type ng number 5. Kung simpleng pag-type ng number 5, di mo magawa. Pagyaman pa kaya. Tama? So be responsive. Okay, now let's move forward, kapatid, para hindi naman po tayo masyadong mapuyat. Making yourself an issue, ito po, marami sa inyo ganito. Sorry ha, no? Sabihin mo lang, mamaya mag-comment ka dyan, ouch, pag natamaan ka ha, sa sasabihin ko. Kasi again guys, uulitin ko ha, si Coach Hans, straightforward ako mag-training. Hindi po ako nag-sugarcoat. Medyo masasaktan ka ng konti, pero magkakaroon ka ng realization. At the end of the day, sasabihin mo tama eh. No? So, eto po siya. Making yourself an issue. Ano po ba yung mga dahilan na ang issue talaga isa, ginagawa mong sarili mong issue para hindi ka maging successful? Okay lang sana kung issue mo ibang tao eh. Pero ginagawa mong issue, sarili mo. O ano yan? Ito po siya. Number 1, wala kasi akong kakilalang may pera. No? Wala kang kakilalang may pera. Ito yung mga tinatawag na self-limiting belief, kapatid. Ano kung wala kang kakilalang may pera? Alam mo ba, pag wala kang kakilalang may pera, advantage yan, kapatid. Alam mo kung bakit? Kung lahat ng kakilala mo mahihirap, then that's an opportunity for you para ilapit sa kanila para mas lalo silang ganahan at lalo silang umasenso sa buhay at sila po ay magkapera. Naintindihan? Okay? Problema mo, ayaw mo mag-present kasi baka wala silang puhunan. Hindi mo problema ang puhunan nila. Ang problema mo is yung presentation mo. Hindi mo issue kung yung pipresentan mo may pera or wala. Hindi mo issue yan. Ang issue mo yung presentation mo, presentan mo lang. Ang taong gusto, gagawa yan ng paraan. Okay? Ano pa po? Wala po kasi akong kakilalang mahilig sa business. Imposible yan. Lahat ng tao gusto rin pong magbago ang buhay. It's just a matter of explaining. Imposibleng wala kang kakilalang
May hilig sa business. Anong alam ng kakilala mo? Mang-hold up? Tama? Anong gusto ng mga kakilala mo? Magsugal? Magchismis? Meron yan. Ang problema, yung isip mo mismo ang nagdidikta sa'yo, huwag kang mag-present kasi hindi yan negosyante. Sino nagsabi sa'yo? Alam mo ba kung anong nasa isip ng tao na kakausapin mo? Hindi. What if yung next mong pe-presentan, yan pala ang magpapayaman sa'yo kasi utak negosyante. Kaya lang masyado kang judgmental, kapatid. Gets? So huwag kang judgmental. Hindi kasi ako magaling magsalita. Eh, anong problema kung di ka magaling magsalita? Then, ang gawin mo kung di ka magaling magsalita, kumopya ka, humingi ka sa upline mo ng mga video presentation. Pag may prospect ka, yun yung isend mo. Hindi naman namin sinabi na kailangan ikaw mag-present eh. Ang sinasabi lang namin dito, gawin mo ang negosyo regardless ikaw mag-present or iba mag-present. O ang dami, magpagawa ka kay Coach Tim. No? Meron siyang video presenter. Mag-invest ka. Hindi ka pala magaling magsalita, ayaw mo pa mag-invest ng presentation video. Magpagawa ka kay Coach Tim ng presentation video para kahit di ka magaling magsalita, all you need to do is send the presentation video. At yung presentation video, kami po, ang dami po namin presentation video available sa aming YouTube channel. Kung hindi ka magaling mag-present, gamitin mo yung mga link na yan para maipaliwanag si Limbo doon sa prospect or kausap mo. Okay? O ano pa po? Yung mga issues natin sa sarili natin. Hindi po kasi ako masipag. Ikaw nagsabi niyan. No? Pero alam mo ba dito kapatid, kahit tamad ka, pwede kang kumita. Kahit hindi ka masipag, no? Ang gawin mo, mag-member ka at i-maintain mo ang monthly subscription mo. Kasi dito, kahit hindi ka masipag pero nalagyan ka ng tao na masipag, yung kita mo pwede pa rin sumipag. So hindi dahilan kung hindi ka masipag. At ako hindi ako naniniwala sa taong nagsasabing hindi kasi ako masipag. Excuse mo lang yan, kaibigan. No? Excuse mo lang yan kasi naghahanap ka lang ng dahilan para hindi gawin ang negosyo. No? Naliligo ka, nagtututbrush ka, kumakain ka, ibig sabihin responsable kang tao. So hindi katwiran na hindi ka masipag. It's just that hindi mo lang kasi nakikita ang beauty ng negosyo. Kasi kahit anong tamad mo, pag naunawaan mo yung negosyo to, magsisipag ka. O, wala po kasi akong time. Hindi po totoo yan. Lahat po tayo may 24 hours a day. Eh kasi Coach Hans, empleyado ako. Eh kasi Coach Hans, busy ako. Hindi totoo yan. Mali lang ang gamit mo ng oras. No? Bakit wala ka ng time? Kasi naubos na yung oras mo sa pagsisilbi sa boss mo bilang empleyado. Again, nothing against employment. I've been there. Sa mga kaibigan nating OFW, ang dami nating kaibigan mga OFW. Kumikita po dito, $50, $100, $200. Busy mga yan, especially people from US, from Canada, from London. Napaka-busy na mga yan. Sobrang mahal ng oras yan. But yet, no? Pag ginusto, kayang gawa ng paraan. Kaya don't give me that damn excuse, kapatid. Hindi po, lahat po tayo may 24 hours a day. No? Ang kaibahan lang, saan mo ginamit yung oras mo. At kaya hindi mo nakikita ang value ni Live Good at kaya hindi mo siya binibigyan ng oras, it only means one thing. You don't see the value of spending time with Live Good kasi hindi mo siya nauunawaan. Pero unawain mo ng lubos and I'm telling you, uubusin mo oras para mag-Live Good kasi alam mo, no? Sabi nga nagbibigay nga tayo ng oras sa minimum eh. Nagbibigay nga tayo ng oras doon sa araw-araw pinapasahod tayo. How much more doon sa may pagyaman tayo? O sige, itong tanong ko sa'yo ngayon. Wala kang oras. Busy ka. Eh, what if bigyan mo ng oras si Libod, pwede magbago buhay mo, bibigyan mo ng oras? Di ba? So, it's a matter of perspective, kapatid. Kaya wala kang oras dito gawin si Libod. Kasi ang tingin mo kay Libod, pag-aaksaya lang ng oras. Pero pag naunawaan mo kung ano si Libod at nakita mo sarili mo na dito pwede magbago buhay mo, I don't think wala kang oras dito. Baka, no, ito lang ha, pag dumating na sa point ng buhay mo na abala na yung pagtatrabaho mo kasi mas importante si Libot, it only means one thing, payaman ka na kay Libot. O ito pa, hindi po kasi ako gwapo at maganda. Anong kinalaman ng itsura dito? So syempre, plus factor na yan kung gwapo at maganda ka, pero it doesn't mean na kailangan gwapo at maganda ka.
Ang maganda kay Live Good, pwede mong gawing online. Oo nga. Pagpalagay na lang natin, sige, tanggapin natin katotohanan, hindi ka gwapo, hindi ka maganda, ay pinadala mo video ni Coach Tim sa kausap mo, ay gwapo si Coach Tim. Ay lalo na pag pinadala mo video ni Coach Hans, ni Coach Fernan, tapos na, no? Sabi nga dito, pag meron ka ng sports car, matik, gwapo ka na agad. Tama eh. Hindi ka na nga gwapo, wala ka pang pera. Hindi ka na nga maganda, ganyan ka pa mag-isip. Kapatid, hindi po requirement ang face value rito. Hindi po requirement dito ang pleasing personality. Ang requirement po dito, may pangarap ka ba at willing ka bang pagtrabahuan ng pangarap mo? Kasi pag willing ka pagtrabahuan ng pangarap mo, I'm telling you, 5 years, no? Ang gwapo mo na. Kung pango ang ilong mo, kaya mo nang magpagawa ng matangos na ilong, kahit dalawa pa. Isang nakababa ang butas, isang nakataas. Oh, kasi bakit? Dami mo ng pera eh. Oh, pwede ka na magpagawa ng labi kung busagsag ang labi mo. Kung maliit ang labi mo, di habaan mo hanggang tenga. Anong punto ko? Eh, what if yumaman ka rito kay Live Good? O gusto mo gayahin mo yung mukha ng artista? O pag nagsawa ka sa mukha mo, patanggal mo isang mata, ilagay mo sa gitna para mukha kang Cyclops. Ang punto ko, sorry naman kapatid, ang punto ko lang dito, kaibigan ko, nakikinig ka, no? Pangit ka na nga. Ayaw mo pa mag-Live Good. At least kay Live Good, pwedeng gumanda at pumugi ka. Hindi mo kailangan ng dating, kaibigan. Ang kailangan mo, datong. Di ba wala kang dating, basta meron kang datong. Kasi kung may datong ka, kahit ano pwede mong bilhin, pwede mong gawin. No? Imagine mo, 3 ilong mo. Isa dito, tapos may 2 sa gilid. No? Pag nagkaubusan ng oxygen, lamang ka, isang hinga mo pa lang, yung iba nahigop mo na. Pinapasaya ko lang po kayo. Saan ka makita ng ganyan, no? Teka, hindi mo na ito. So, wag mong gawing issue kung hindi ka gwapo at hindi ka maganda. Ako, pwede kong gawing issue. Hindi ako pwede dyan kasi mataba ako eh. Di ba? Hindi ako pwede dyan kasi may edad na ako. Hindi issue yan, kapatid. Naghahanap ka lang ng dahilan. No? Oo, mataba ako ngayon. Pero bigyan mo ako 3 to 5 years, magiging macho ako. Abangan mo, pag ako yumaman dito, magpapalagay ako ng abs hanggang noo. Nakita ka ng abs hanggang noo. Pag ngiti mo, nag-flex yung abs hanggang noo, alam na tao na may abs ka. Hindi ka pa naglalabas ng tiyan mo, kita na ng tao yung abs mo. Oh. Ang lupit, di ba? O ito, ayaw ko po na nagpupuyat. Dati katwiran ko to, ayaw kong gawin niya kasi ayaw ko nagpupuyat. Pero wag ka, 14 years ako sa call center. Sabi ni Coach Tim, 10 years yan sa BPO. O sabi ni Mamuena, ang lupit ng abs hanggang noise. Ngiti ka lang ng ganyan, biruin mo, lumabas yung 6-pack sa pisngi mo. Eh, wala ka magawa sa pera mo eh. Oh, ayaw ko magpuyat. Totoo yan. Dati ako, ayaw ko magpuyat. But think about it, I've been working with the BPO industry for 14 years. And every night, pag pumapasok ako, nagmumura ako. Alam niyo kung bakit? Yung isipin mo na lang ganito eh. Habang ako'y minumura sa telepono, sa labas may natutulog, pero kumikita kahit tulog. Ano naman kung mapuyat ka? No? Oh, ayaw ko pong kumausap ng tao. Ano ka? Ermitanyo? Ayaw mo kumausap ng tao. Anong gusto mo kausapin? Manok? Anong klaseng mga excuse? It's a lame excuse, kapatid. No? Ayaw mo kausap. Ayaw ko po kasi kumausap ng tao. So anong kausap mo araw-araw? Aso? Manok? Baboy? Kapatid, anong klaseng mindset yan? Ito malupit. Kung talagang ganyan ka, edi huwag kang kumausap ng tao. Hindi naman namin sinabi kumausap ka eh. Ang sinasabi namin sa'yo, mag-send ka ng video presentation. Kabi ang kakausap sa prospect mo. Okay ba yon? Lagyan mo pa ng masking tape or stapler yung bibig mo, kami ang kakausap sa prospect mo. Pag sumali, ito malupit. Kahit hindi ikaw kumausap, may $25 ka. So, anong klase excuse yan? No, tingnan mo ha, wala akong kakilala may pera, wala akong kakilala may hilig sa business. Ang dami mo excuses. Those are all excuses. Ayaw ko pa mag-invite. O bakit sinabi ba namin sa'yo mag-invite ka?
Saan mo imbitahin yan? Hindi naman po tayo birthday party. No? Hindi mo kailangan mag-invite, pero ang gawin mo, sendan mo ng video presentation. Sendan mo ng link. No? Hindi mo kailangan mag-invite. Ang hirap mag-invite kaya. Kasi ito pala tip guys, pag kayo may in-invite, huwag niyong sasabihin, oy, invite kita, in-invite mo na nga, sinabi mo pa invite. Kasi pag ang tao narinig yung invite kita, ang tanong agad, ano yan? Birthday, kasal, binyag. Kainan agad ang nasa isip ng tao. So don't use the word invite. Naintindihan po? No? Kailangan lang maunawaan mo. Okay, ano pa po? No? Nakakahiya eh. Ano nakakahiya kay Libud? Kapatid. Ako minsan may nakausap ko eh, nakakahiya. Baka malaman ng friends ko, nagne-networking ako. Baka pagtawanan ako ng friends ko, anong nakakatawa sa networking? Kaya yung iba nahihiya. Kaya iba ayaw, no? Ayaw nila pinagtatawanan. The reality is, mababa kasi ang belief level nila sa business. Ako, pag ako kaibigan mo, pinresentang kita, sabihin mo, nakakaya yung ginagawa mo, Hans. Ano nakakaya sa ginagawa ko? No? Guys, uunahin mo pa ba yung opinion ng ibang tao kaysa sa kakainin mo? Uunahin mo pa ba yung opinion ng ibang tao kaysa sa future ng anak mo? Uunahin mo pa ba yung opinion ng ibang tao kaysa sa magulang mo nagkakaedad na? Uunahin mo pa ba yung opinion ng ibang tao kaysa sa sarili mo? Bottom line, hindi mo lang kasi alam yung deepest why mo. Kasi pag naunawaan mo yung deepest why mo, guys, I don't care what people say. Ako in my status right now, I don't care kahit anong sabihin mo sa akin na naglilibod ako. For all I care, ang importante sa akin, makuha ko ang pangarap ko. Oh, tama, sabi dito ni Ma'am Aileen, no? Nahihiya tayo share na libod, pero hindi tayo nahihiyang mangutang. Tama? Hindi tayo nahihiyang mangutang. Mas nakakaya naman yun. Oh, baka sabihin nila scam ito. Etong problema. Ano ba ang pagkakaunawa mo ng scam? O bibigyan ko kayo ng tip, ladies and gentlemen, sa mga hindi pa narinig tong tip na to. Ano ang sinasabi ninyo pag sinabi ng tao sa inyo, scam yan? Hmm. Di ba? Ang initial reaction natin, ay hindi to scam kasi ganito, kasi ganyan. Nagiging defensive ka. Eto tip. Ganito ang tip ha. Pag narinig ninyo na sinabi ng tao, baka scam yan. Alam mo kung ano sinasabi ni Coach Hans? Sir, ma'am, how do you define scam? Ano ba ang scam para sa'yo? Kasi doon mo malalaman kung ano talaga ang alam niyo sa scam. Kasi baka hindi yan magbabayad ng payout eh. O di ipakita mo yung weekly payout mo. Kasi baka walang product yan. Di ipakita mo yung products. Ibalik mo ang tanong. Exactly. Pag sinabi baka networking yan, balik mo ang tanong, ano yung networking? Ang problema sa atin, kaya, di ba may isa akong vlog, it's all about belief. Yung training ko last time kay Coach Fernand, it's all about belief. Pag mababa talaga ang belief level mo, durog ka. Pag ako kausap mo, at tinanong kita, baka scam yan, bro. Alam mo, sasagot mo, hala, baka scam nga ito. Wala, nag-family account pa naman ako. Exactly, kasi nga hindi ka naniniwala sa negosyo mo. And always remember guys, hindi lahat ng sinasabi sa'yo ng tao na kaharap mo, no? Yun talaga alaman ng isip nila. Most of the time, sinusubukan ka lang nila kung paano ka mag-react sa sasabihin nila. Okay? Pag sinabi nila scam, ibalik mo, sir. Ano po ba yung scam? How do you define scam? Ako pa ganyan Englishin ko eh. How do you define scam? Why did you say this is a scam? O, tingnan natin ngayon kung paano siya sasagot. At pag sumagot yan, doon na kami magbabakbakan. So at the end of the day, it's a matter of your conviction. Gaano ba kalaki ang conviction at commitment mo sa ginagawa mo? Okay? I hope you're learning guys ha. O ano pa po ba yung mga making yourself an issue? Tingnan mo, ayaw kasi ng asawa ko. Yung ano pa, ayan o. Ayaw ng anak ko. Ayaw ng boyfriend and girlfriend ko. Kanina may lumapit sa akin. Coach Hans, paano ko ba gagawin si Live Good? Kasi ayaw ng girlfriend ko. Kasi sabi niya kung magne-networking rin lang ako, maghiwalay na kami. Alam mo sagot ko sa kanya? Bro, ang sagot sa tanong mo na yan ay hindi manggagaling sa akin. Dapat yan manggaling sa iyo. Ano bang disposition mo sa buhay?
Kasi ako, kahit sabihin ng asawa ko, huwag ka magne-networking, kundi maghihiwalay tayo. Aba, ang tanong, di ba, o sabi dito, hiwalayin mo na. Huwag naman po. Normal ang mga ganyang reactions. Kasi alam mo kung bakit, baka naman may past experience kayo na na-scam kayo, naloko kayo, unawain mo rin ang sitwasyon niya. Wag mo agad sabihan ng gano'n, hiwalayin mo. Hindi po. Ang punto ko lang dyan, no, try to acknowledge the issue. Ayaw ng asawa ko kasi baka nito, wag ang anak ko. Bakit po ba ayaw nila? Kasi ganito, kasi ganyan. Doon ka ngayon mag-dwell in. No? Baka naman ayaw nila kasi may past experience na pala, bro, hindi naman tayo scam. No, ako kahit sabihan ng asawa ko, no, kahit ayaw ng asawa ko, alam mo, maninindigan ako, alam mo kung bakit. At the end of the day, ako rin naman na nagbabayad ng kuryente, ako nagbabayad ng bahay, ako nagbabayad ng lahat. Ang punto ko diyan, kapatid, pag ikaw naging successful dito, pare-parehas naman kayo makikinabang ng pamilya mo, ng asawa mo, ng anak mo. So why stand your ground? Ipaglaban mo kasi ang problema, kayo iba, pag sinabing ayaw ng asawa, ayaw ng anak, ayaw ng boyfriend ko, ayaw na rin nila. Bakit? Ano ka, under? Wala kang sariling disposition sa buhay. Oh, ang dami mo ayaw. Sabi niya dito, ang daming excuses, tapos gustong yumaman. Ay, sus. Tamang-tama. If you want to become somebody in network marketing, remove your excuses, kapatid. O ayan, sige, screenshot mo. If you want to prove something in your life, remove your excuses. Kasi your excuses will bring you nowhere. Excuses. Tandaan mo walang pupuntahan yung mga excuses mo, kapatid. Okay? So let's move forward. Sabi dito, a bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. So you have to change, kapatid. Change for the better. Okay? Sige, move tayo. Reinventing the wheel. Ito, mabilis lang to. Ito yung mga nagta-trial and error pa. No? Yung masyadong analyze ng analyze. Alam niyo ba yung sobrang pag-analyze, nakaka-paralyze yan? Guys, tuturuan ko kayo as a tenured networker. Huwag ka nang mag-trial and error. Kasi yung pupuntahan mo, napuntahan ng upline mo yan. Yung mai-experience mo, na-experience na ng upline mo yan. Yung bangin na malalaglagan mo, nalaglagan niya na yan. Pwede ka mag-reinvent the wheel, pwede ka mag-try ng mga new system and everything. But at the end of the day, babalik ka rin doon sa pagtatanong, upline, ano ba gagawin ko? Kasi nag-fail ako doon. So it's you're simply wasting your time. Then why not shorten the process by simply following your upline? Upline, ano po ba ang kailangan kong gawin? Upline, paano ko ba gagawin ito? Yun yung pinupunto, kapatid. Hindi masama magtanong sa upline. Ang problema lang talaga yung pride natin. Okay? So, sino yung mga mapapride dyan? Sino yung mga papapride dyan? Yun yung mga nahihiyang magtanong. Sabi nga ni Maring Winnie, tama ba Maring Winnie? Huwag kang mahiyang magtanong. Ito pa. Comparing yourself to others. Kapatid, kaibigan, be fair to yourself. You don't have to compare yourself to other people dahil sila may resulta na, dahil sila diamond na, dahil sila may sasakyan na. It's unfair for you. Kasi when you compare yourself to someone, make sure parehas kayo na ginagawa. Baka naman kinukumpara mo sarili mo sa ibang tao, no? Sa bang oras na ito, tulog ka, sila nasa highway pa. Baka sa oras ng tanghalian, ikaw ay busog na, sila gutom pa kasi nasa presentation sila. So it's not right, it's not fair na ikukumpara mo ang sarili mo sa iba. Ito lagi ko sinasabi to sa mga members na nandito, huwag nyo po kwentahin kung kailan kayo nag-join kay LiveCode. It doesn't matter. Walang bearing yan. Ang kwentahin mo, ang simula ng kwenta mo, dapat kung kailan ka nagsimulang magseryoso kay LiveCode. Parang ako, I started end of March. Pero hindi ko po kinakount yun. Ang simula ng bilang ko is yung time na nagpaalam ako sa dati kong kumpanya at nagsimula ako, which is actually the end of July. So, ibig sabihin, even if I started in March, no?
So, ang binibilang ko lang July. So, August, September, October, November. So, si Coach Chance pala ay 4 months pa lang kay Live Good. Nagigets nyo? So, it's all in the mind kasi when you keep on comparing yourself to others, parang ikaw na mismo yung nagda-down sa sarili mo. O, tingnan mo yung kabatch mo. May sasakyan na. May bahay na ikaw wala pa. Tanungin mo sarili mo, bakit wala ka resulta? Kasi dito napaka-fair po ng compla ni Live Good. Sabi ko, lagi ko sinasabi to eh. Pag ikaw naging successful ka at malaki ang payout mo, thank yourself. Kasi effort mo yan. Pero pag wala kang kinikita, blame yourself kasi ikaw yan. Okay? So ayan, marami na naglilibo. Nasasaktan sila. Okay lang. I don't care. For all I care is yung mga tao na gustong matuto sa buhay. Now, ganun talaga. Hindi lahat ng tao mapiplease mo eh. Hindi lahat ng tao matutuwa sa sinasabi ni Coach Hans. Marami dyan na iinsulto, nasasaktan. Okay lang. Ganun talaga eh. Network marketing is a survival of the fittest. Matira ang matibay, matira ang yayaman. Ngayon, if you want to stay, stay. If you want to live, live. I don't care. Kasi ganun talaga. Ang hinahanap po namin dito, agila. Ang hinahanap namin dito, yung matitibay ang dibdib. So yung mga mahihina, parang sa puno yan eh. No? Sa puno, marami po ang malalagas. No? Inaalog yan. Okay lang. Kasi yung mga nalalaglag naman, alam naman natin yan ang mga mahihina at maliliit na bunga. Yung maiiwan, yun yung malalaking bunga. Okay? So, okay, tuloy natin. Malapit na tayo. Creating divisions and fractions. Guys, please, wag iwasan natin to ha. Sa isang grupo, wag, especially tayo mga applieds, dapat wag po sa atin manggaling yung idea na mas magaling tayo dyan. Ay, yung team na yun ganito, yung team natin ganito. Wag po. Again, at the end of the day, the success of everyone is success mo rin dapat. Kaya nga si Coach Chance hindi maramot sa pagtitraining eh. Kaya nga si Coach Chance bigay ng bigay mag-training eh. Bakit? Kasi naniniwala ko pag success, lahat tayo naging successful kay Live Good, success mo na rin yan. Later on, maglalakad kami, magtatanong sa'yo, sir, ba't ang ganda ng sasakyan mo? Nasa Live Good ako. Ay, talaga po. Alam niyo po, sir, may customer din kami rito, taga-Live Good, ang gana ng sasakyan. Alam niyo, mga taga-Live Good, mayayaman po yan. Ganun dapat. So, wag tayong mag-create ng division ng grupo, no? Especially pag apply ka, wag. Your words are so powerful. Tandaan mo, pag apply ka at maraming naniniwalang downline sa'yo, napaka-powerful ng words mo that it may create a kingdom but it can also demolish an entire dynasty. Tama? So, pag alam mong may impluensya ka, pag alam mong maraming naniniwala sa yung tao, mag-ingat sa mga sasabihin mo. Okay? Ayan, sabi ni Coach Weng, marami pong sapol. Yes, totoo naman yan. Mamaya, maiwanan sa inyo rito. Baka 3 na lang. Pero yung 3 na yan, I can assure you, yayaman yun. Okay, creating different culture. Ayan din po, iwasan po natin. But of course, expected na yan dahil tayo po ay galing sa iba't ibang grupo. Talagang magkakaroon ng different cultures. Kaya nga kailangan pa-attendin mo ang downline mo sa training para lahat po tayo calibrated. Okay? No, yung iba naman, binabakuran yung upline sa downline. Oh, downlines, bakit yung binabakuran ng upline nyo? Huwag niyo pong bakuran ng upline niyo sa downlines nyo. Kasi remember this, guys. Sa network marketing, no, malaki po ang involvement ng emotion. Ibig sabihin, there may be times in your life na magkakaroon kayo ng tampuhan ng downline mo at ikaw bilang upline. So kung binabakuran mo ang downline mo, at hindi niya kilala kung sino yung mga uplines niya, there will be time in your life na pag nagkatampuhan kayo ng downlines mo, magkukwit yan downline. Alam mo kung bakit? Kasi feeling niya, wala siyang kakampi. Feeling niya, pinagkakaisahan siya. Pero kung yan, may ibang upline sa GC ninyo, let's say 2 to 3 uplines, 2 to 3 level of uplines nandun, magkatampuhan man kayo, at least may lalapit yan sa upline mo, tutulungan niya ng upline mo, mamomotivate pa rin siya kahit may tampuhan kayo, tuloy-tuloy ang kita mo. Nai-get siya po. So wag niyo pong itago sa uplines niyo yung mga downlines. Ako naniniwala ako yung mga nagtatago ng downlines or nagbabakod ng downlines sa uplines nila, may ginagawang anomalya. Kasi kung wala kang ginagawang anomalya, who cares? I mean, bakit mo itatago yung downline mo sa upline mo to begin with? Si upline po ay hindi po kalaban.
Si upline po ay iyong kakampi. Si upline ay iyong katuwang. Hindi po niya nanakawin ang downline mo kasi downline na niya yan. Naintindihan po? No? Kaya ako talaga okay lang kahit siguro 10 matira dito sa atin. Okay lang, ganun po talaga. Diyan mo makikita kung sino yung mga seryoso sa negosyo. Kasi ang mga taong seryoso sa negosyo, willing yan marinig ang mga bagay na kailangan nilang marinig kaysa sa mga taong ang gusto lang nila ay yung marinig ang mga bagay na gusto nilang marinig. So si Coach Hans, hindi po ako pleaser. Straightforward po ako mag-train. Masasaktan ka, may kurot sa dibdib mo. But at the end of the day, you will have realization na tama eh. Tama talaga yung ganun. And always remember bakit ganito ako mag-train. Kasi hinahanda kita na mag-handle ng malalaking grupo at hindi po makakatulong sa'yo sa pagiging leader mo kung puro sugar-coated po ang mga training ko. Kasi again, you will be involved, you will be haharap ka sa mga tao, sa daang libong tao na magkakaroon ng iba't ibang emosyon, karakter, attitude at iba pa. So, stand still and become a leader. Okay? So next po tayo. No? Now, ito pa, number 7. Malapit na po tayo, 3 na lang. Number 7, taking rejections personally. Guys, always remember, when you are being rejected on any presentation whatsoever, hindi po ikaw ang nire-reject. Yung nire-reject po ay yung opportunity na inilalapit mo. At tandaan mo, hindi mo kawalan kung ikaw ay nare-reject. Ang nawawalan po yung taong nagre-reject. Okay? So, wag mo personalin. No? Wag kang pusong mamon. Dapat Batman ka. Ano po yung Batman? Batot, manhid. Sa simula, masasaktan ka. That's very normal. Pero imaginein mo po sa case namin ni Coach Fernan, hindi na po kami nasasaktan sa rejection. Alam mo, araw-araw nare-reject pa rin kami. But we don't care. Hindi po kami nakafocus sa rejection. Sabi nga eh, pag ikaw nalaglagan ng karayom sa buhangin, tuwing himay mo ng buhangin, wala kang pakialam kahit ilang dangkal na buhangin pa yan, kahit ilang toneladang buhangin pa yan, for all you know, ang focus mo is makita ang karayom na nawawala. Naintindihan niyo po ba? Ibig sabihin, I don't care if you will reject me. At the end of the day, ang hinahanap ko, yung mga tao na gusto. Same goes with my trainings. Sa mga nakikinig, umaattend ng trainings ko, may mga nagli-leave, may mga nagpo-quit, may mga nasasaktan. Okay lang yan, nasasaling yung pride. But I don't care. For all I care is yung mga taong maiiwan na willing i-absorb yung mga sasabihin ko kasi yun ang mga matitibay. Guys, network marketing is a survival of the fittest. Hindi po dito pwede ang mga mahihinang nilalang, ang mga madadrama, ang mga emosyonal. Ang mga yumayaman po sa network marketing ay ang mga pusong Batman. Batot, manhid. Yung mga matitibay. Yung handang lumaban. No? No, ito pa. Ilang rejection pa lang. Ilang ba rejection na na-encounter mo? Yung iba na di-discourage na ang hirap mag-invite. 10 nang kinausap, 11 ang umayaw. Kasi kasama siya sa umayaw. No, balik tayo. Okay lang yung rejection. But guys, balik tayo doon sa deepest why mo. Kasi ang taong matitibay, yan yung unawa ang kanilang deepest why. Bakit mo ba ginagawa si Libgod? Para kanino mo ginagawa si Libgod? Para saan mo ginagawa si Libgod? Para saan ba to? Kasi guys, kung unawa mo bakit para kanino mo ginagawa, bakit mo siya gagawin, I don't think magiging emotional ka sa kahit anong rejection. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Ako okay lang ma-reject. Pero hindi ako papayag na yung anak ko, hindi ko maibigay ang best sa kanya dahil lang sa simpleng na-reject ako. Hindi ako papayag na hindi ko maibigay ang best sa parents ko, sa asawa ko, dahil lang na-reject ako. So, ang point, ang bottom line, ladies and gentlemen, pag unawa mo ang deepest why mo, rejection is simply a word. Walang tama sa puso yan. No? Kaya lang iba, ang bilis ma-reject kasi nakatingin sa pera. Kaya sila nare-reject, hindi pa sila nagsisimula mag-present, ang tingin na nila dun sa tao, $25. Tama o tama?
Kaya kayo nasasaktan kasi umaasa kayo. Di ba? Tingin niya, nasaktan pa si Catherine Bernardo sa paghihiwalay nila ni Daniel Padilla. Hindi na. Kasi hindi na siya nag-expect. So, ganun guys. When you do the presentation, simply present. Pantay mata, no expectation. Ako, yun kasi ang technique ko eh. When I present, even in a large crowd, I don't expect someone will join. Basta ang gagawin ko lang, magpe-present ako, no expectation. If someone will join, hindi, ang saya ko. Kasi bakit? Hindi ko inaasahan yun. It's the other way. It's the other way around. Yung iba, pag nagpe-present, feeling nila, sasali lahat. Kasi feeling nila, ang galing na nila. Tanggalin mo yun, kapatid. It will not help. O what if na-reject ka? Di ang sakit. Si Coach Chance, pag na-reject ako, ang sasabihin ko, sabi na nga ba eh. Sabi na nga ba negative tong kausap ko eh. So hindi ako nasasaktan. Bakit? Kasi ang mindset ko, mare-reject ako. Tama? O yan, tinamaan coach. Ganun po talaga. Marami po talaga sa inyo tatamaan. Umatid kayo ng training ko eh. Pero, ito lang sasabihin ko sa inyo, titibay ang dibdib ninyo. At bakit ko pinapatibay ang dibdib ninyo? Pinapatibay ko mindset ninyo? Kasi guys, you will be handling hundreds of thousands or even millions of members in the next coming years. How do you expect to handle millions of people kung mahinang nilalang ka? How do you expect to handle a battalion of soldiers kung hindi ka pusong general? At hindi ka magiging general kung mahina ang loob mo. Kaya umatin ka dito, magdurugan tayo rito. It hurts, but it's a reality. Tama, sabi ni Ma'am Diana, which is true. Kasi I'm talking about wisdom, we're talking about experience. Hindi naman tayo hindi naman nag-explain, hindi naman ako nag-explain na galing sa libro. It's my experience. Kasi bakit? Kailangan matuto ka mag-handle ng emotion mo. You have to control your emotion or your emotions will control you. And when your emotions control you, congratulations. Failure is waiting for you. Okay? So, emotion lang yan, kapatid. Oh, ito, daming drama, ang daming drama at hugot sa buhay. Tama o tama? No? No talaga eh. If you want to be somebody, you have to stand still. You have to be strong. Alam niyo po yung Gurkha soldiers. Ayan. I don't know if you're aware kung ano yung mga Gurkha. Pag sinabi natin Gurkha, no, yan po yung pinaka parang scout ranger ng London. But they are not from London. Galing po sila sa ibang bansa. Pero before you become a Gurkha soldier, even before you become a SAF soldier, an airborne soldier, dadaan ka sa matinding training na halos ikasusuko mo. Kailangan, ang goal ng trainer is sumuko ka. So you have to prove to me that you deserve na matawag kang isang Gurkha soldiers. Or matawag kang SAF, Special Action Force, matawag kang Green Beret. Anong point ko kapatid? Hindi naman tayo pupunta sa gera, but at the end of the day, ang gera natin dito is gera na kahirapan. So tanggalin mo yung drama at hugot mo sa buhay. Kapatid, kaibigan, kung nakikinig ka ngayon, it will not help you. Ano ba ang focus mo? Saan ka ba nakatingin? Di ba? Gusto mo maging successful? Yung drama at hugot sa buhay, mga pabigat mo yan. Alisin mo yan. It will not help you. O dami reklamo. Dami reklamo, reklamo sa ganito, reklamo sa ganyan. Hindi ka na naubusan na reklamo. Tama? Dami mo reklamo. Reklamo kasi yung upline hindi sumuporta. Reklamo siya kasi sa presentation wala ang pamerienda. Reklamo siya kasi ganito, kasi ganyan. Hindi ka na naubusan na reklamo. Itong tanong, may kita ka ba dyan? Kasi kung may kita sa pagre-reklamo, magiging reklamador na ako. Walang kita dyan. No? Don't be an emotional vampire. Okay? I don't know if you heard that word. Maraming mga tao na emotional vampire. Sila yung magdi-drain ng emotions mo. Nandiyan yung mga reklamo, yung mga negative. Yun yung new term, no, sa mga negative emotional vampire. Kasi they will suck your emotion to the point na wala na, drain ka na, negative ka na rin kasi nakikinig ka sa kanila. So iwasan yung mga ganyan. Daming puna. No? Meron ako nakausap, bakit daw ganun yung ating system?
Bakit daw ganun? Pag hindi nakapag-maintain, matatanggal sa system. Bakit ganito? Bakit ganyan? Alam mo sagot ko sa kanya? Ang dami mong puna sa Livegood. Why not magtayo ka ng sarili mong kumpanya at ikaw mag-set ng sarili mong policy? Pero gusto niya sumali kay Livegood, ha? Pero dapat daw ganito si Livegood, dapat ganyan si Livegood, dapat ganun. Ikaw ba may-ari ng Livegood? Tama? Nakikinegosyo lang tayo kay Livegood. So, adjust. Mag-adjust tayo. Ngayon, kung hindi ka makapag-adjust, magtayo ka ng sariling kumpanya mo. Gets? Ganun talaga eh. Dalawa lang yan eh. Gusto mo ikaw masunod, then be a boss. Ngayon, kung di ka boss, then adjust. Okay? Sa employment, gaming ganyan. Dami reklamo. Araw-araw na yung boss natin ganito. Yung traffic natin ganito. Yung gobyerno natin ganito. Pero araw-araw pumapasok. Tama. Ang dami reklamo sa buhay, pero araw-araw nagtatrabaho. Sabi ko, kung dami mo reklamo, di ka mag-resign. At magtayo ko ng sarili mong call center, magtayo ko ng sarili mong kumpanya na ikaw na susunod. Reklamo ka sa traffic, o di pag-aralan mo paano lumipad nang hindi ka nata-traffic. Simple lang guys eh. No? Sorry naman, brutal. Pero that's how I deal with those people. Oh, ang dami excuses. Sige, guys, again, don't get me wrong. Excuses are excuses. You can have as many excuses as you want. Valid po lahat ng excuses. Kasi, before mo nasabi yan, pinag-isipin mo yun eh. Pero itong tanong ko sa'yo, saan ka ba dadali ng excuses mo? Palapit ba yan sa pangarap mo? Palayo sa pangarap mo? Kung palapit yan sa pangarap mo, edi gumawa ka ng excuses, turuan mo ako paano. Pero kung inilalayo ka ng excuses mo sa pangarap mo, then adjust. No? You will hear a lot of word na adjust from me. Kasi part po yan ng natutunan nating training sa 4 pillars. No? Yung term na adjust. Pag hindi nag-work sa'yo, adjust. Pag hindi umubra sa'yo, adjust. Sa team building, kasi facilitator po tayo ng team building, lagi mo maririnig kay Coach Chance, adjust. Okay? Hindi nag-work yung presentation mo, adjust. Baka naman may mali. Tama, sabi ni Coach Jubel, walang yumayaman sa excuses. Tama eh. Kaya sabi ko, kung nakakayaman na excuses, tingnan mo pusong mamon, easily discouraged, daming drama at hugot sa buhay, daming reklamo, daming puna, daming excuses. No? Ito tanong, gusto mo ba talagang yumaman? Gusto mo ba talagang yumaman? Kasi ang taong yumayaman, hindi po pusong mamon. Ang taong yumayaman, hindi basta-basta na-discourage. Ang taong yumayaman, walang drama sa buhay yan. Hindi mareklamo, walang puna. They don't care about excuses. Ang taong gustong yumaman, isa lang ang focus niyan. Yung vision niya, yung pangarap niya. They don't care about emotions. Sadly, yes, tao lang tayo, may emotion tayo. Pero yun nga ang punto ko, kapatid. Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay? Makinig ka na lang sa excuses mo, sa puna, sa reklamo. Kasi kung pakikinggan mo, maniwala ka, hindi yan mauubos. Pero kung maniniwala ka sa pangarap mo and you do everything with all your powers para maabot ang pangarap mo, then please, tanggalin mo yan sa sarili mo. Okay? That's another pitfall that will make you fail pag madrama ka. Pansinin niyo yung mga downlines ninyong madrama, asa na? Yung mga downlines ninyong maraming drama at hugot sa buhay, nasa na? Yung mga downlines ninyong puro reklamo, puro puna, puro excuses, nasa na? Di ba wala na? Sabihin na, hindi na lang ako tutuloy kasi ganito, kasi ganyan. Pero totoo, yan sila. Kaya ako very observant ako eh. Sorry sa mga downlines ko na nandito na nakikinig. Ako po, humihila ako ng downlines pa itaas. Bumubuhat po ako ng downlines pa itaas. Pero pag isa ka sa mga nakaboton dyan, may pusong mamon ka, madrama ka, ang bilis mo ba discourage, dami mo reklamo hugot sa buhay, dami mo po na, dami excuse, I'm sorry, I will let you go. Puputulin ko muna ang PC ko sa'yo. Kung 10 kayong downlines ko, at ikaw may pinakamaraming bullet points dyan, ikaw ang una kong puputulin. Sino yung una kong hihilahin? Yung magagaan. Kasi bakit? Yung mga downlines na puro reklamo na ganito, no?
heavy baggage mo yan. If you want to grow up in network marketing, I'm sorry, hindi po tayo pera-pera. Pero di ba gusto mong umangat? Saan ka angat? Yung may bit-bit ka mabigat o magaan yung kasama mo? Natural yung magagaan. Kayo, pag may pabigat, ako lagi ko instruction sa kina team, kina Marvin, sa mga leaders ko. Sige, magre-reklamo, sir, si ganito, ang dami sinasabi, let go, next. Hihilahin ka niya, nakakahawa yan. Learn to say next even if member na sila. O yan, may nag-leave na naman. Malamang isa siya doon. Nakakatawa talaga eh. Ganun talaga guys. Again, nagne-negosyo tayo rito eh. Seryoso tayo magnegosyo eh. Bawal po ang emosyonal sa negosyo. No? Ang punto ko dito kapatid, kung pabigat ka, dalawa lang. Hindi, I mean, sa mga pabigat, ano ba gusto ninyo mangyari sa buhay? Gusto niyo yumaman? Hindi kayo pwedeng yumaman na mabigat kayo. Kung gusto ninyong magyumaman, magpagaan kayo para hilahin namin kayo pataas. Okay? Ganun talaga eh. Ganun talaga. I'm sorry. Pero kung may 10 akong, parang ganito lang yan. General ako. Pupunta ako sa gera. Pipili ako ng sundalo. O yan, may nag-leave na naman. May natawa na naman. Kung ako pipili ng sundalo, anong pipiliin ko? Takot sa dugo? Takot sa putok ng baril? Mahina loob? Tuwag? O yung lalaban ng patay kung patay? Ganyan talaga. This is network marketing. No? We are creating a team na buo ang loob. So kung bago ka pa lang, I understand. Hindi ka pa nakakapag-adjust. That's why we have trainings like this para ipaunawa sa iyo what to expect in network marketing. Para nakaset sa isip mo, sa puso mo, ano ba ang mga pwede kong pagdaanan. Kasi honestly, kapatid, tatapatin ko na kayo ha. Bawal po talaga ang mahina ang loob sa networking. So if you really want to become somebody in network marketing, simulan mo sa tatag ng dibdib mo. At paano mangyari yung tatag ng dibdib mo? Attend training. Kasi lahat ng sundalo, hindi naman titibay yan, tatapang yan kung hindi yan dumaan sa training. Sa training pa lang binubugbog. Bakit binubugbog ko kayo ngayon? Kasi sa training pa lang bugbogan na. Para pagdating mo sa actual na gera, palaban ka. Naintindihan po? Okay, let's move forward. Now, burning out your sponsors. Ito na. Marami na naman maglilib dito. Ano po ba yung burning out your sponsors? Ito yung, sorry ha, naaabuso na yung upline. Tandaan mo kapatid, ang downlines, hindi po natin empleyado. Pero ang uplines, hindi rin natin slave. They have their own roles. No? We all have our own designations and roles sa buhay, sa pagne-network, at kailangan natin ang bawat isa. So, bakit naging pitfall o reason for failure ang pagbo-burnout ng upline? Ito, ano ba yan, Coach Hans? Ito yung antagal na, 2 months na, 3 months na, 4 months na, hindi pa rin marunong mag-present. Anong ginagawa mo? Sino man magiging taga-present mo? Si upline? Tandaan mo, I mean, si upline always yan willing mag-present. Pero always remember this, pag inasa mo lahat kay upline, kailan lang po may available time si upline sa'yo? Samantala, kung ikaw mismo inaaral mo negosyo, may upline or wala, bukas ang tindahan mo. Always remember this, hindi lang po ikaw ang downline ng upline mo. So, pag join mo pa lang kay Live Good, give yourself some time. 1 week, 2 weeks, aralin mo. Then within the next coming month or 2, dapat marunong ka na mag-present. Uplines. Teka lang po, inom na ako tubig ha. Uplines. Kung nakikinig ka, kung upline ka, sino ba yung upline? Yung may downline. Kahit wala ka pang downline, the mere fact that you join, consider yourself as an upline. Kasi sooner or later, magkakaroon ka rin ng downline.
Sa lahat po na nakikinig dito, ito lang sasabihin ko sa inyo. Learn how to present the business the soonest possible time. Kasi the soonest possible time na aralin nyo at matuto kayo mag-present, mas magiging mabilis po ang paglaki ng network ninyo. Mas magiging mabilis ang resulta mo, mas mabilis ang pagiging pag-rank up mo, pag-promote mo, mas mabilis ang pagiging diamond mo. So why wait for your upline? Alam nyo kung siguro hanggang ngayon, naghihintay lang ako sa upline ko, kay Coach Nixon, sa presentation. Hindi po ako platinum ngayon. Same goes with sa lahat ng downlines. Kung ano man rank mo ngayon, kung nakadepende ka lang kay Coach Hans na mag-present, we're 2,000 na. Malamang hindi mo rin na-achieve kung anong rank meron ka. Kaya mo na-achieve kung anong rank meron ka kasi you step up. Pinanindigan mo, naging responsable ka na negosyo mo ito. So, kailangan aralin mo siya. Okay? So, okay lang po ba sa lahat na nakikinig? Promise this to yourself. Dapat 2 weeks after you join, dapat nagpe-present ka na. Kung hindi mo kaya mag-present, then that's fine. Pero at least try your best. Manood ka na manood ng video. Ako wala naman ang ginawa. Nanood lang ako na nanood ng video. Inulit-ulit ko lang hanggang sa naumay ako. Panoorin mo yung video. Attend ka lang ng attend ng Zoom presentation. Imposibleng hindi mo siya matutunan basta gustuhin mo. Yung iba kasi, apply, hindi mo kaya. Apply din. Maiipan ka. Baka paglabas mo natin yan. Ang punto ko kaibigan, negosyo mo to. Hindi ito negosyo ng upline mo. Hindi po ito negosyo ng downline mo. Kaya tigilan mo yan. Upline, meron kami presentation sa ganito. Hindi mo slave si upline. Upline mo, hindi pa encode. Si upline mo naman, ito naman si upline. Sige, down lang. Ako nang bahala. Minsan, ang mali po, kaya ang mga downlines natin hindi natututo, mismo sa atin din ang galing. Tayong mga upline, kinukonsinti natin ang mali ng ating downline. Masyado nating bini-baby downline, wala kang gagawin, akong bahala sa'yo. Ako mag-i-encode sa'yo. Ako, oh, 1 year na, ikaw pa rin. So, ano nangyari? Magastos. Lahat ng kita mo napunta sa gastos. Kasi bakit? Ang dami mo ng downline, ikaw lang marunong mag-present. So, tuwing tatawagan ka ng downline mo, ikot ka rito, takbo ka dyan, gasolina ka rito, gasolina ka dyan. Oh, sino may mali? Ikaw? Yes, ikaw. Kasi kinonsinti mo. Sorry ha, pero ito tatapatin ko kayo. Paano po ba ako mag-handle ng direct? Pag kayo, direct ko, ito makinig ha, alam to na lahat ng direct ko, I will only do the encoding once. Ako mag-encode, sa'yo lang. Pero pag meron ka ng first direct, you will be doing the encoding yourself. Pero i-guide kita. I-guide kita. Meron akong video presentation, may manual presentation. At before ka mag-encode, ipapanood ko muna sa iyo ang video presentation. Pag nagkamali ka, ikaw may kasalanan. Bakit? May guide na nga eh, hindi mo pa sinunod. Nagets mo? At least, yung downline mo, kakasali lang, marunong na mag-encode. Kaya ako naniniwala ko, lahat ng direct ko, lahat ng direct ko, marunong lahat mag-encode yan kasi I do not tolerate directs na maging taga-encoder. Si Coach Hans po ay network builder, hindi po encoder. Naintindihan po? Ayan, may nag-leave na naman. Nakakatuwa. Okay lang yan. Pero if you really want a network of duplicated leaders na maging exponential ang pagsabot, kasi think about this kapatid, you have 1,000 downlines, ikaw lang marunong mag-encode. Pag nagsabay-sabay nagpa-encode, ano na mangyayari sa buong buhay mo? Taga-encode ka na lang forever. Pero kung may 1,000 downlines ka at lahat marunong mag-encode, ano mangyayari sa buhay mo? Eh di ang gaan. Nakikits niyo po? Eh wag po kayo magpapa-encode sa akin. Kasi ibabalik ko kayo doon sa upline ninyo. Kasi yun ang kailangan. Your upline is not your slave. Yes, sumama ka, ako upline mo. Ang promise ko sa'yo, tuturuan kita.
Hindi niyo po ako aalilain. Are you learning, guys? Can you please type number 5? Kasi yun po ang kailangan. So if you really want to have that level of leverage and duplication in your team, minsan tiisin mo yung, kasi tayo emotional tayo eh, ayaw natin takot tayo na magtampo ang downline natin. Ano kung magtampo sila? Ano kung mag-quit sila? Pag nagtampo sila, nag-quit sila, then that is not the leader na hinahanap mo. Mahihinang nila lang yan. Tanungin yung mga directs ko. Wala akong direct na hindi ko pinag-encode. Encode kita, yes, isa, dalawa, the most, dalawa. Pero sa third, ikaw na mag-encode. Bakit? Kasi kailangan mong magpaka-apply habang bago ka pa lang. Well, I mean, kanya-kanyang style tayo. Yun talaga style ko eh. Okay, next tayo. Oh, it worker. It worker, hindi networker. Yung iba dyan, not worker. Apply, may merienda ba? Oo, guys, punta tayo sa ganito. May meeting tayo ha. Meron tayong big presentation. Apply sa McDo ba yan? O, ito malupit. Pag inayo mo sa McDo, sa Jollibee, pupunta, may inimbita, taga-kain. Kaya ako pag ako may presentation, Jollibee, McDo, chip in. Kung sino ma-invite, magbigay. Bakit? Pag hindi mo hiningan, aba, isasama buong pamilya, asawa, anak, kapatid, nanay, lola. Ano to? Kiddie party? O sa mga magpe-present po sa mga McDo, Jollibee ha, mag-chip in kayo. Katulad ng ginagawa ng Lady Dragons, sina Ma'am Dory. Pag nag-event sila, lahat na nag-invite, nag-chip in kung ilan yung may dala. Per head, at least doon, naging irresponsible sila kasi pag sinagot nyo lahat yan, ay, magpa-kiddie party ka araw-araw. Naintindihan niyo po? Yung iba, pag walang merienda, hindi pupunta sa meeting. Hindi pupunta sa ganito, guys. Mali. Si upline, kaya nagdi-network yan. May pangarap din yan. Ikaw lumugar sa kay upline. Tapos ikaw, hiritan ka ng mga downlines mo na pamerienda kada meeting ninyo. Alam niyo kahit ako apply ninyo, may meeting tayo. Kami lumalabas kami once in a while ng mga leaders, ng core leaders. Pero chip in, kanya-kanya kaming gastos. Pupunta kami, mag-eat all you can kami sa Vikings, whatsoever. Sa Duki. Kami ni Coach Team, mahilig kaming kumain. Kanya-kanya kaming gastos. Hindi pwedeng apply. Sagot mo na, apply ka naman eh. Tusukin ko kayo ilong mo, balik ta rin ko para pag umambon, malunod ka. I gets. Wag po nating tinan si upline na dahil siya ay upline. Siya na po ang sasagot sa buong pamilya natin. Siya na po sasagot sa buong buhay natin. May pamilya rin po yan. Okay po? At ang punto ko dyan, magiging upline ka rin. Dapat yung tinitreat ninyo, upline ninyo eh. Bakit? Isa lang naman si upline eh. Isa lang si Coach Hans. Isa lang naman si Coach Hans. Ano ba naman i-treat niya sa eat all you can si Coach Hans? Pero pag tinrate mo downline mo, nag-network ka pa. Guys, baguhin na natin yung maling sistema na yan ha. Pag may mga meeting, may mga kainan, mag-chip in tayo. Pare-paras tayo nag-network eh. Apply, wala pa akong kita eh. Problema mo yan. Hindi ka kasi humahataw. O may camping kami. Pag may camping kami, share-share kami. Sa entrance, share-share. Sa pagkain, kanya-kanya. Mag-island hopping kami, share-share kami. Bakit share-share? Kahit si coach sa apply, dapat sagot niya yan. Eh, di ba camping kaya tayo, ikaw ang apply, tapos sagutin mo lahat ng kakainin ko. Be fair. Naintindihan po? O yan ha, imbitado kayo sa camping namin. Basta, chip in tayo. Okay? Pag hindi ka nag-chip in, hindi ka na imbitado next time. Ito pa. Apply, wala ba tayong spillover dyan? Apply, wala ba tayong panggalaw dyan? Apply, bigyan mo ako allowance. Luma na po yan. Huwag na po natin gawin yan. Hindi po yan gawain ng matinong leader. Ang humingi ng panggalaw? Ang humingi ng spillover? Hindi. Ako talaga, sa lahat ng direct ko sinasabi ko sa kanila, kung nakikinig ka, direct kita, hindi po ako nangangako ng spillover.
Ang kaya ko ipangako sa inyo, I will provide you the necessary training para gawin kang leader. Kasi pag leader ka at knowledgeable ka sa business, hindi lang spillover ang ma-enjoy mo sa negosyong ito, kundi malaki network. So, please, kung hindi niyo po kayang ipangako yung spillover, wag niyo po ipapangako, ha? Hindi po tama. Kasi una, wala tayong kakayahan na i-assign ang spillover natin on a specific person. Ang ipangako mo, yung i-build mo, i-mold mo, yung leader mo, yung direct mo, to become a great leader katulad mo, yung may prinsipyo, yung tama, hindi yung sali ka sa akin, akong balas, wala kang gagawin. Ayan, nag-quit lang. Ang dami mo ang direct, nagsipag-quit lang, bakit lahat pinangakuan mo eh? Gets? So please, tigilan na po natin. No? Meron akong nakausap. Sabi niya sa akin, apply ako, ano, baka pwedeng padalan mo ako kahit 3,500, may presyo. Para saan yan, bro? Kasi magpe-presentation kami rito, eh gusto ko kasi pakainin sila eh. Kaya lang bago pa lang ako apply, wala pa akong pangkain, baka pwedeng tulungan mo ako. Sabi ko, bro, ikaw na nagsabi, bago ka pa lang, wala ka pang kinikita, bakit kailangan mo ng big presentation? Kung gusto mo ng big presentation, do it, pero wag mo sa akin hingin yung pampakain. Hindi ko po ginagawa yan. It's a matter of principle. Old school, tama? Old school na yan, luma na yan, basura na yung mga ganyan. Pag ako yung downline ko, ganyan, hirit dito, hirit dyan, tablado ka sa akin. Pag ako may pinresentan at sinabi, so ano usapan, tablado ka sa akin. Kasi hindi ko po ginagawa yan. Hindi ko ginagawa yan. Never ako humingi. So huwag po natin gagawin yan, ha. Huwag na po tayong dumagdag sa basura sa kumpanyang ito. I mean, sa industriyang ito, sa networking. No? Okay, okay pa po kayo? Can you please type number 2? Tingnan natin kung okay pa nga kayo. May kausap pa ba ako? Meron pa. Marami pa tayong kausap. Matira, matibay, matira, yayaman. Okay, now let's move on. Ayan, dami, grabe oh. So congratulations po sa lahat na nagpaiwan. Yung tipong nasasaktan ka na pero tinitiis mo, yan ang gusto ko, yung matapang. Ang totoong matapang, hindi yung lumalaban. Ang totoong matapang, yung nasasaktan na pero nananatili. Kasi alam niya, yung sakit na nararamdaman niya ay may pagkatuto. Okay? Now, itong malupit. Isa sa dahilan kung bakit marami nagpe-fail sa industriyang ito because they listen to dream stealers. Ang tawag ko po dyan, sorry for the word, baka may kumakain, excuse me po. Ang tawag ko sa mga dream stealers, tae. Yan yung mga taong agaw eksena. No? Tae. Alam mo na palang tae. Nakita, may naglalakad ka sa kalsada. May nakita isang tumpok, kulay dilang. Sabi mo, tae yata yun. Alam mo kung anong ginawa mo? Inatrasan mo pa. Tae kaya to. Nilapitan mo pa, kulay tae. Sinungkit mo pa. Inamoy mo, amoy tae. Ito malapit. Dinilaan mo pa. Iyak. Tae nga. Alam mo na sa simula pa lang tae. Alam mo na dream stealers. Alam mo negative. Ano ba ginagawa sa tae pag may nasalubong ka tae? Iwasan. Iwasan mo na. Tama. Nakita pa kayong ganun tao? Nakasalubong na ng tayo, inupuan pa, kinalwit-kalwit pa, sininghot-singhot pa. Abnoy ka. So, sino-sino yung pwedeng maging dream stealers, kapatid? Mag-ingat ka. Kasi baka yung katabi mo. O, yan. O, tingnan mo, sino po yung pwedeng magnakaw sa pangarap mo? Kaibigan mo. Yung inaakala mo na kaibigan mo na sasali sa'yo, madalas hindi yan sasali sa'yo. Ako, siguro, ayan, si Coach Team. At sa iba, sa aking dream team. Now, ang point ko, kapatid, alam mo na eh. Alam mo na walang patutunguhan yung pakikipagtalo mo kasi negative na, let go, avoid mo na. Avoid negative people. That's the first rule in networking. You have to learn how to avoid. Avoid what? Avoid negative situation.
Avoid negative people and avoid negative conversation. Yung mga negative encounter, ignore mo na, lampasan mo na, alam mo, nasa lubong mo. Ako, pag may nasa lubong akong tayo, tuwang-tuwa ako, may naglalakad na tayo. Iwanan mo, let go. Downline mo, negative na, leave. Next. Upline mo, negative na, next. Ganun talaga eh. May pangarap ka, so focus ka. Sino pa pwedeng maging dream stealers? Pamilya mo. Madalas na madalas po ito kung sino pang kapatid mo, asawa mo, no? Ay, nako. Natatawa na lang. Okay. Guys, madalas yung pamilya natin, nangyayari sa akin, nangyayari to. Asawa mo, magsisimula yung minsan sa pinakamalapit sa asawa mo. Normally, negative sila. Now, pag sila po naging negative, it doesn't mean na ayaw nila. Gusto rin nila. It's just that concerned sila. Mami, ma-scam ka. So, ayaw mo na sila. Pero wag niyo pong sasabihan na tae ka. Ba, nanay mo. Dami sinabi sa'yo, naglilibgod ka. Tae ka na, tae ka. Walang ganun ha. Huwag mong gaganon. Baka hambalusin ka ng sandok niyan. O di kaya asawa mo. Huwag mo sasabihin, tae ka. Outside di ko lambo ka. Huwag. Sarili mo na lang yon. Ngitian mo na lang kasi alam mo kung anong nasa isip mo. No? O sino pa po? Parents mo. Girlfriend mo. Boyfriend mo. Kanina may kausap ako eh. Coach Hans, ano ba gagawin ko? Gusto ko sana mag-live good. Kaya lang sabi ng girlfriend ko, hihiwalayin daw niya ako pag nag-live good ako. Sabi ko sa kanya, bro, ba't mo sa akin tinatanong yung desisyon? Girlfriend ko ba yan? Girlfriend mo yan. Ikaw ang mag-handle dyan. Tama? O, sino pa po? No? Huwag kayo makikinig sa negative. Ito malupit yung asawa. Ako, naintindihan ko yung asawa ko kasi nahuli niya kami nung unang nagsimula ako sa live good. Hindi ko sinabi sa kanya na nag-live good ako. Kasi alam ko, siyempre commit, biroy mo, almost 7 years kami sa dati naming kumpanya. One time, tinatawag ko yung mga in-invite ko sa bahay kasi papaliwanag ako. Nagsabay-sabay naman ngayon. Noong nakita ng asawa ko, ba't nandito yung mga tropa mo? Sabi ko, mag-iinuman lang kami. Okay. Lumabas siya, nagkape siya doon sa labas. Pagbalik niya, nagbubuklat na kami ng system ni Liquid. Ano yan? Pag ikaw nahuli dyan, which is very normal. Siyempre, concerned siya kasi bakit training director ako sa ibang kumpanya. Pag ikaw nahuli ka dyan, yari ka talaga. Pag ikaw natanggal dyan, yari ka talaga. Pag tinuloy mo yun, hiwalay talaga tayo. Ganon yung biro. Alam ko naman nagbibiro yan. Alam mo, biniro ko rin, sabi ko sa kanya, sige, pag kumita ako rito, hiwalay tayo. Hindi naman po niya ako hiniwalayan. That is very normal. Kasi bakit? Concern lang po yung asawa natin sa atin. Kasi hindi pa nila nauunawaan. Pero pag naunawaan yan, hahanapin na sa'yo ang kita niyan. Ha? So I hope you're learning, guys. Sino pa po? Ngayon, okay lang makinig ka sa mga dream stealers na ganyan. No, ito pa, malupit. Other networking company members. Kapatid, ayan, marami kayong ma-encounter dito. Ay, meron kaming kumpanya, bago to. Bago to, tapos tayong pioneer dito. Lipat ka dito, mga taga-Libgood nandito. Diyos ko, nandito ka nang kay Libgood, hindi mo nga ma-workout, ililipat ka. Magsisimula ka rin naman doon. Diyos ko. Guys, I mean, although si Ben Glinsky, okay lang naman sa kanya kahit may iba ka kumpanya. Pero sa totoo lang, kapatid, kaibigan, kung nakikinig ka ngayon na, wala pa ako nakitang networker na naging successful nang may ginagawang sabay na kumpanya. Wala. Ako, never din po ako gumagawa ng dalawang kumpanya at the same time. Pwede ko sigurong gawin yan like what I did with Live Good. Pero ginawa ko siya kasi may mga dissatisfactions na ako nakikita sa isang kumpanya. Pero yung sabay mong gagawin, tandaan mo, mahirap po tamaan ng bullseye kung dalawang target mo. Isa lang talaga eh.
So sa mga hindi po naunawaan dahil akala nila yung pag-network is ikaw yung mauna, yayaman ka, hindi po ganun. I'm telling you, I've been in this industry for 25 years or more. Alam mo yung paglipat-lipat, pagtalon-talon mo sa one company to the other kasi naghahangad ka na maging pioneer ka doon, ito lang sasabihin ko sa iyo. Kada lipat mo, bumababa po ang kredibilidad mo. Sa susunod, sasama pa yung tao sa'yo. Pero pag lumipat ka pa ng dalawa, hindi na sasama tao. Bakit? Diyan ako allergy. Yung isasama mo sa isang kumpanya, pagdating doon, magulat ako, wala ka na, nasa ibang kumpanya ka na, ekis ka sa akin. Ako, pag may nakita akong kumpanya, binababaran ko yan. Kasi ang mindset ko, kung kaya ko maging successful sa dating kong kumpanya, kaya kong ulit-ulitin yan. Pero, I stay with one company until I get successful. Kung wala namang problema ang kumpanya, I stay with the company. Unless kinakamada na yan, unless binabagsak na ang presyo niyan. Pero ako, I will stay with the company. Yun po ang prinsipyo ko. So ngayon, kung may nag-iimbita sa inyo dyan, pag-isipan ninyo. I mean, hindi ko po hawak ang desisyon ninyo sa buhay. Kayo po ang pwede mag-decide. No? Pero sabi ko nga, it's still too early. Sobrang ganda ni Live Good. Sobrang promising niya. Para lumipat-lipat ka. Sunog po ang pangalan mo dyan. Okay? Ano pa po ang mga dream stealers? Yourself. Ayan ang pinakamalupit. Pag wala ka ng sinasabi kundi negativity, wala ka nang nararamdaman kundi yung puna, binibilang mo na yung effort mo, kinukumpara mo na ang resulta mo, mag-ingat ka dyan kapatid. Because your greatest dream stealer is yourself. Okay? So, wag tayo makikinig. So, coaches, paano ko po magagawin? How do I handle people na negative kay Live Good? Iwasan mo. Ako pag alam ko isang bagay would only cause me stress, iiwasan ko. Kasi at the end of the day, dapat masaya po tayo sa ginagawa natin. So, kung stress lang ibibigay sa'yo ng makakausap mo, friends mo man yan, family, parents, girlfriend, spouse, do not engage with any conversation pertaining to that topic. Wag mo asawa mo yun, syempre wala kang choice kundi kausapin yun, pero wag na kayo mag-usap tungkol sa Live Good. Okay po? Are you learning, guys? Okay, now let's move on. So ito yan, no? Sabi dito, a negative mind will never get you a positive life. No? Ako, ano ko to eh, prinsipyo ko to eh. And the other one is believe in yourself and you will be unstoppable. At the end of the day, it boils down sa belief mo sa sarili mo. Ito, number 10. Number 10 na pa pala tayo. One of the greatest reason kung bakit marami nag-fail din sa network marketing is masyado silang nagiging slave. Masyado silang nagiging emotional. Ano po ba yung mga potential emotions? No? Ito yung mga mainitin ang ulo, matataray, suplado, no? Patola. Ibig sabihin, may nagtanong lang, nagalit na. During a big presentation, siya yung speaker. Biglang may nagtanong, hindi lang niya alam paano sagutin, nagalit na. Eh, pag kayo po speaker, be ready kasi talaga expected mo may magtatanong. So it boils down to you pa rin pala eh. Kaya ka naman pala nagagalit kasi hindi mo alam paano sagutin. Tsaka guys, pag tayo po may pinipresentan, tandaan nyo, kung strong ang personality mo at ikaw yung tipo ng suplado o suplada, ako, straightforward lang ako sa inyo ngayon kasi members na kayo. Pero pag nasa presentation po ako, hindi po ako ganito magsalita. Bakit? Melo ako kasi bakit? At the end of the day, hindi pa member yan. So para ka nagturo sa college na ang tinuturuan mo elementary, hindi yan makaka-adapt pa. Ako okay na maging straightforward ngayon kasi alam ko kaya nyo nang mag-adapt. Okay? So learn to control your emotion. Bawasan natin yung mga yan. No? Sabi dito, walang control sa emotion, nakikipag-engage sa argument, wag po. No, wag rin po tayo magdidesisyon pag mainit ang ulo natin. And yun nga, minsan sa GC, ako minsan sakit ko rin to eh. Patola rin ako eh. Sa GC minsan, pag alam mong negative yung topic, nakikipag-argue sa downline mo or upline mo, minsan it would help mo i-disregard mo na lang. Huwag mo munang basahin yung GC,
lalo na kung emotional ka. Kasi minsan pag may nasabi na tayo hindi maganda, hindi na po pwede natin bawiin yan. Pag nakasakit na tayo, ayun, inaaway ang downline, inaaway ang upline, inaaway ang crossline. Ano ba gusto mo mangyari sa buhay? Ba't ang dami mong kaaway? No? Ayun, yung sarili, masyadong negative. No? So, control your emotion. So, I hope may natutunan kayo dito sa 10. And guys, ito mabilis na lang. No? Mag-share na lang ako sa inyo. Yung top 20 reasons na potentially mag-cause ng failure mo in network marketing. Okay? If ready na kayo? No? Sige nga, type the word ready. No, okay na nga. Gabihin tayo. Kahit umagahin tayo rito, training to eh. Minsan lang to eh. No? Sige nga po, tingnan natin kung sino yung mga ready matuto pa. Okay, thank you very much. Okay, ito na po. Tuloy na natin. Ano yung mga top 20 reasons? Okay? Saglit lang ha. Okay, so ito na po. Number 1, doubt and fear. Pag sobrang laki ng duda at sobrang takot, that can actually cause your failure in network marketing. So how to overcome doubt and fear? Knowledge. Kaya ka may doubt and fear, that's simply lack of knowledge. Okay? Number 2, lack of dreams and clear vision of his future in network marketing. Totoo yan. Pag wala ka ng pangarap, hindi po para sa iyo ang networking. Ang network marketing ay para sa mga taong baliw, maabot ang kanilang pangarap. Okay? Lack of commitment and focus. Ayan na, member na ni Livegood pero tumitingin pa sa iba. Na out of focus, bigyan mo muna ng focus si Livegood at least 3 years. Pag 3 years wala nangyari sa'yo, then that's the time you decide. O, too much excuses, hindi ko na ipapaliwanag. Counting efforts over achievement. Nagbibilang na sila ng pagod nila, ng gastos nila and everything. Guys, wag yan ang bilangin mo. Ang bilangin mo ay kung ano ang naghihintay sa'yo dito kay Livegood. Lack of patience. No? Mainitin. Gusto nila may spill over agad. Walang ganun. Kakasali lang. Gusto yumaman agad. Wala pong ganun. O ano pa po? Focus on earnings agad instead of teaching duplication and network building, guys. Dito po marami nagfi-fail. Akala nila when they join network marketing, kikita yayaman na sila agad. Wala pong ganun. You have to go through the process. Panoorin nyo po, no, kung wala pa dyan, gagawa po tayo ng vlog about yung tinatawag nating ladder to success. Kasi network marketing, meron po yung proseso. Sige po, yung gusto mag-screenshot daw. Sige, ito po, screenshot nyo po muna yung previous one. No? Ayan, sige. Tapos i-share nyo po sa inyong team. Habang umiinom ako ng tubig. Okay, next tayo. So, number 8, does not harness the true power of leverage. Ito po yung sinasabi ko kanina. No? Masyado nating binibaby yung downline natin na hindi natin napapansin. Instead na magka-leverage tayo, nagiging slave tayo ng sarili nating network or downlines. Okay? Number 9, does not invest time to learn the business. Ang daming excuses. Ayaw mag-training, umattend ng training, masabi na nag-training, screenshot, pero nag-leave din naman. I mean, wala kang magagawa. Decision nyo po yan. But at the end of the day, it's your business, it's your network. Too much dependence on the upline. Na-discuss na natin to kanina. No? Ayan, pwede na kayo mag-screenshot. Huwag po nating alilain si upline. Upline is your business partner, is your guide, your mentor, your coach, but he's not your slave. So don't depend your business, your success on your upline. This is your business. You have to be responsible. You have to take charge. You have to step up because this is your business. Okay? Bilis na lang tayo. Number 12. Ayan, katamaran. Ang daming excuses para ayaw mag-training, para ayaw humataw. Number 13, blaming others instead of learning from past failures. Ang galing po natin dyan, yung manisi. Bakit hindi natin tanggapin na tayo may kakulangan, na mayroon tayong kailangan i-improve? Ang dali, pag nag-fail tayo into something, we tend to blame others. It will not help you. Now, too much values of his self
Limiting beliefs. Ito yung kanina eh, no? Ginagawa niyang issue ang sarili niya. O number 11 daw. Wala ba ako number 11? Sige nga. Ayan po, does not invest on oneself, number 11 po. Ibig sabihin po, siya yung humaharap sa tao pero ayaw naman manamit ng maayos. Gusto niya, libre lang yung mga tools niya, eh yung pagpapagawa ng mga video presentation, may bayad po yan. Wala siyang sariling clearbook, wala siyang tools sa sarili niya. Kailangan guys, mag-invest tayo para sa sarili natin kasi at the end of the day, your live good business is your business. No? Ayan, number 15, does not apply what was learned from training. Attend nga ng attend ng training. Motivated, pero hindi naman niya ina-apply. Sayang lang. Sabi nga eh, knowledge without action is useless. O does not teach, mentor, and guide new downlines. Itong problema. Akala ng marami, especially pag bago ka lang sa network marketing, ang networking is yung magpapasali ka lang na magpapasali. Hindi po siya ganun, ma'am. Sir, pag kayo po nakapagpasali, you must spend time teaching your downline. Ang problema, kaya walang maituro, walang alam. Kasi ayaw mag-training, kasi ang daming excuses. Tama? So, kailangan pala, if you really want to build a massive network, you have to build yourself first. Kaya po tayo may mga trainings. Okay? O, 17, does not use the products. Guilty ka ba? I know, syempre wala pa tayong products dito. Pero yun nga, sinasabi ko kapatid, kaibigan, pag medyo kumikita ka na, bili ka ng product para at least magamit mo. At the end of the day, sabi nga ni Coach Fernan, aanin mo yung milyon, buwan-buwan, kung sakitin ka naman. Yung products natin, andyan yan for yourself. Okay? Ito yung one-man band mindset. Ano ba yung one-man band mindset? Yung mindset niya ganito. Ako kasi if you-notice kanina, no, sabi ko, thankful ako kasi kung anong success meron ako, resulta yan ng effort ng lahat ng downlines ko. Naget niyo po? Yung one-man band mindset, ganito mag-isip. Yung mga downlines ko, kaya lang yan na andyan kasi ako ang magaling. Masyado siyang self-centered, masyado siyang conceited, na feeling niya, siya ang pinakamagaling sa team. Guys, it will not help you. If you want to create a team of duplicated leaders, kung magaling ka, ituro mo. Hindi mo dapat sinasabi, kaya lang naman nandiyan yung mga yan kasi magaling ako. Hindi nyo maririnig sa akin yan. I'm sorry. Hindi ako ganyan. O, does not take ownership and responsibility. Ito pa yung iba. Negosyo nila, gustong yumaman, pero ayaw nilang mag-aral, mag-present. Guys, ang negosyo mo rito, pagpe-present. Ano pa po? Too much complain of everything. Ang dami reklamo. Hindi na naubusan na reklamo. Okay? So, screenshot nyo po and I hope marami kayong natutunan. No? So, sabi nga dito, dwelling on problems instead of focusing on solution, be a solution-oriented leader. Kung may problema, sige. Let's acknowledge the problem. Dapat ang mindset mo, anong solusyon? Applicable po ito sa buhay, ha? No? Kailangan, kahit anong problema, anong solusyon? Halimbawa, nasa kusina ka, biglang umapoy ang gasol. Kinain yung kawali mo na may mantika, natural, lumaking apoy. So, anong problema? May apoy. So, ang gagawin mo, ay, may apoy, may apoy, ay, may apoy. Ang laki na ng sunog ka na. Ano magagawang tulong yan sa'yo? Dapat, kung nakita mong may apoy, hanap ka na ng solusyon. Anong solusyon? Fire extinguisher? Huwag mo lalagyan ng tubig. Lalong liliyap yan. Naintindihan niyo po? Be solution-oriented. Okay? Kahit sa network, marami pong sitwasyon sa network na ma-experience mo na kailangan solution-oriented. And sabi rito, always remember, knowledge without action is useless. Ito yung sinabi ko kanina sa inyo, guys. Yung ganda ng training na napanood mo ngayon, useless yan kung hindi mo naman isa sa puso. Kaya nga nilalagay namin ito sa YouTube account para mapanood mo, mapanood ang download mo. Kasi at the end of the day, you have to internalize the training para pag na-encounter mo ito in real life, no? Hindi ka basta-basta susuko, hindi ka basta-basta ayaw. Kasi bakit? Train ka eh. So parang sundalo. Binakbakan kayo, inambush kayo. Eh kung hindi ka train, malamang patay ka dyan.
Pero dahil knowledgeable ka, what to do in circumstances like that, lalaban ka. Okay? So, sana po, pwede po pa-view nung first, di ko po na-screenshot. Alin pong first? No? Ayan. So sabi dito, Jeremiah 29:11, God declares, I think of you and I have plans for you, prosperity and future filled with hope. So guys, maganda po ang plano sa atin, but at the end of the day, nasa atin pa rin kung gagawin natin siya. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? So that ends my training for tonight. So I'd like to thank everyone na naandito, na nagstay, na tinapos yung training, no? So let me just finish this one.